Bilang isang mag-aaral ng psikolohiya, inumungkahi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng diskurso patungkol sa mental health, lalong-lalo na sa bansa na ito na kanyang tinalakan. Ngunit, hindi naging madali para sa kanya ang pagsulong ng advokasiyang ito dahil sa kanyang kinagisnang paniniwala na siyang nagpapatahimik sa usapin na kanyang pinaglalaban. Nais niyang ibahagi ang kanyang paglalakbay sa dalawang aspekto na bumubuo sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng talumpating itong pinamagatang Paano Kung Nagdasal na Lang Ako. Palakpakan natin si CJ. Hi guys, so trigger warning lang muna. Yung mga mention ko dito, medyo mabigat siya. So, I understand if kailangan nyo huminga and umalis ng classes. Okay, so hello, ako si CJ Provito. Onting lore lang sa kung bakit CJ ang pangalan ko, or yung nickname ko. Anyways, my CJ stands for Christine Joy. Pinanganak ako noong December 3, 2004. Yes, malapit na guys. So, and since December ang birth month ko, birth month din to ni Jesus. Pinangalanan ako ng mother ko sa kanya. Since babae ako, nilagyan niya ng INE yung Christ, kaya naging Christine. Then kaya raw Joy, kasi masaya sila nung pinanganak ako. Caps lock, italicized, underscore, nung pinanganak lang ako. I am a Roman Catholic. Pinanyagan ako sa parish namin sa Kupang. I grew up in a very religious family. Pagpasok ko pa lang sa bahay namin, iba't ibang imahe ng mga painting, statue, ng mga santo. May mga kalendaryo kami na santo na kahit ilang taon pa yung nakalipas, hindi na namin siya matanggal. Kasi may imahe nga ng santo nandun. Sa pamilya namin, nagdadasal kami ng rosary. Every 5 p.m. yon sharp, sa harap ng mga santo na to. Nakagisnan namin na yung gawin yun as early as I can remember. Aside from that, syempre, ang Sunday namin ay Simba Day. Usually kasama ko nagsisimba si Mama, kasi yung father ko is an OFW. Bata pa lang ako, sinasama na ako ng nanay ko. Naging automatic na yung practices ko na to sa akin. Kaya nung elementary ako, hindi na bagay yung environment ko nung pumasok ako sa isang Catholic school. From that place, na-cultivate yung faith ko. And strong feeling to serve others, and of course, to serve the Lord. Aside from excelling sa academic and joining student government, I also joined organizations sa church ng school and sa church ng barangay namin. I was a member of a choir. Either nakanta ako or nagigitara or both. Naging lector din ako and commentator. Wala akong picture, pero ayun, ako yun ang mga nagbabasa tuwing misa. So, nag-join din ako sa organization na Lilies, non-Legion of Mary, kung saan sinusundan namin yung way of living ni Mama Mary. I was also part of the Lilies of the Altar, ay yung mga nasayaw sa simbahan. Weird siya pakinggan, pero yes, may mga nasayaw sa simbahan. And naging youth leader din ako. Ako yung mga nagtuturo sa catechism and then ipalaganap yung gospel ni Lord. Kulang na lang talaga maging pari ako para ako na yung bumisa. Other than that, sumali din ako sa Cenaculo. Kaya Angel dyan, yes. Ayun yung parang street play sa amin na ginagawa tuwing Lenten. Ayun yung nagdedepict sa story of life and death ni Jesus. Sobrang active ko sa simbahan ng graduation namin nung LM ako. Ako yung best in religion. So, I grew up having a strong connection with God. I was very involved in church. Siyempre, Catholic school, ano pa ba ina-expect nyo? I was surrounded by people who believe in God. These people influence how I view life, how I view every moment in life as something na part of God's plan. I was made to believe that God is always the answer to everything. Siya ang supreme being nga, diba? I was made to believe that talking to Him through prayers will resolve everything. May hindi ka maintindihan sa lesson nyo, magdasal. May away kayo ng kaibigan nyo, magdasal. May nangyari maganda sa buhay mo, magdasal. May nangyaring problema, magdasal. It's part of God's plan. You're God's strongest soldier, hindi nga ba? Pero teka, hindi mo na makilala ang sarili mo kasi iba na yung takbo ng utak mo.
Magdasal? Tingin mo mag-isa ka na lang sa mundo? Magdasal. Tingin mo wala na magandang mangyari sa buhay mo? Magdasal. Ang dami mo ng problema, gusto mo nang mamatay? Magdasal. Lahat ng yan sinabi ko with the thought of seeking someone's help. Pero ang bilin lang sa akin ay magdasal. After all, sabi nga nila, kulang lang ako sa dasal. Kaya ako raw nagkakaganto kasi hindi ako nagdadasal. At napapalayo na ang loob sa Diyos. Hindi na raw ako kasi na-attend ng misa, nagdadasal ng rosary, sumasama sa mga tao sa simbahan. Baka raw ako napapalayo kasi may isa kung anong kademonyohan na yung nangyayari dun sa isip ko. Na mawawala na daw yung demonyo na yun sa utak ko kapag nagdasal ako. They speculate that the volatility of one's mental health stems from their perceived weak relationship with God and their lack of faith. In that sense, parang ang dali na lang bigyan ng label yung mga taong may psychologically challenged as someone who turned away from God or has lost the connection with God. And once na yung connection na to, one simply would fail to adhere sa value ng Catholicism, and they are often condemned to shame. Hence, Catholicism then could nurture illiberal or narrow-minded attitudes, resulting sa pag-induce ng guilt, humiliation, and fear towards a struggling individual. Kaya ayun, because of those statements, or yung mga paratang na yun, I was asked to seek help from others. I have no knowledge sa kung bakit ako nagkaganon, o kung bakit ayun yung nararamdaman ko. And neither does my family. Kaya ipag-pray over na lang daw ako ni Father para gumaling ako. Priests after all are appointed as the instrument of God, who have the privilege to conduct Mass and sa pagpardon ng mga kasalanan. And to them, having these thoughts of mine was a sin. But wala akong masabi. They're the closest image of God. Kaya sila ang puntahan ng mga believers who seek help. In that sense, once na pinag-pray over ka ng pare, you're also prayed over by God. And through this, you shall be healed. Hindi ko alam kung familiar yung statement na to. Hindi ko alam kung familiar yung statement na to, pero yung phrase na sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. It signifies how Jesus, the Word of God, that was with God, and the Word that is God, is turned into flesh. Ito yung part ng communion na tinatanggap natin yung ostia. Pinopertain nito kung paano yung Catholicism as religion is supposed to heal every wound, whether physical or mental, through the words of God. Kaya for religious individuals, seeking professional help is more complicated than simply putting their faith in God and believing that they will be healed sa isang salita niya lamang. But, is it truly healing? If it's truly healing, hindi na dapat ako naguguluhan sa kung sino ako. If it's truly healing, dapat hindi ko na nararamdaman o hindi na ako nakakaramdam na mag-isa ako. If it's truly healing, dapat maganda na tingin ko sa buhay. If it's truly healing, dapat hindi na sumasagi sa isip ko na gusto ko nang mamatay. Because I prayed. And trust me that I really did. While many Filipinos, or tayo in general, find strength and comfort sa kanilang religiosity, it can simultaneously act as an impediment to seek professional psychological help that can guide them through healing. Yung presence ng stigma, excessive reliance on prayer, adherence to cultural expectations, and internal conflicts arising sa interplay between faith and mental health collectively discourage individuals sa pag-access ng support na kailangan nila. Thus, kinoconsider na ang religiosity ng isang tao ay hindrance din sa healing process nila with regards to their mental health. While religion can support or provide support, it does not address the needs of individuals who are psychologically challenged. Kaya mental health services are grounded in clinical practices na pinaprioritize ang evidence-based treatment, lalo na for complex mental health issues. While praying can alleviate feelings of anxiety or negativity temporarily, hindi ito replacement. Isa lang itong band-aid solution sa isang malaking sugat. It's not a replacement for the need of clinical intervention na makakapag-address ng root cause ng issue na to. Healing does not happen sa isang salita niya lamang. It takes so much more than a simple word. It does not automatically happen. Wala siyang voice command. Rather, it takes a conversation. It happens through listening with one another and speaking with one another. It is a dialogue.
it ultimately takes time. Instead of paano kung nagdasal na lang ako, it may be better na paano kung humingi na lang ako ng tulong. In asking for help that would really be in the form of genuine help, mas makikilala ko pa ang sarili ko. Mas mararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Na mas magkakaroon pa ako ng magandang pananaw sa buhay. At baka mas gustuhin ko pa palagi mabuhay. And I hope that you'll do that too. I hope that you remember that seeking help is a sign of strength and not a sign of weakness. It means that you have decided to take control of your life. It means that you have decided it means that you have decided to change for good. So, ayan.